Salamat sa Panginoon na tayo nasa ika-4 na umaga na at hanggang ngayon ay marami pa rin tayo. Sa nakalipas po ng mga taon, habang papatagal ang sambang umaga, papaunti naman ang na-attend. Dahil tayo ay mga lula na sa araw-araw na pagpupuyat. Pero purihin po ang Panginoon na hanggang ngayon ay marami pa rin tayo. Salamat din sa Panginoon sa biyaya ng yung kakayanan na masamba siya. Hindi kailangan ng maraming awit para tayo ay maakay sa pagsamba. Kahit dadalawang awit, kapag yun ay pinuspos ng banal na spirito, ay pwede tayong maakay sa pagsamba. At makaluhod sa harapan ng Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, at makapag-alay ng isang taos-pusong pagsamba. Walang magic sa worship, ano? Ang kailangan lang sa worship ay yung ating puso na laang sumamba, lumuhod at magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Nasa ika-4 na umaga na tayo at ang paksa pa rin natin ngayong Kapaskuhan ay ano? Ang mga bagay na ipinakita ni Jesus na dapat din naman nating ipakita sa iba. Ano? Ang mga bagay na ipinakita ni Jesus na dapat din naman nating ipakita sa iba. At una, diniscuss ni Pastor Manny ang tungkol sa pagpapatawad. Kay Brother Jason naman ay, ano kay Brother Jason? Pagbibigay. Tapos kay Brother Jeremy kahapon ay, nauna si Jeremy bago si Jason o si Brother Jeremy, ang paksa niya ay kinahabagan. At tapos ngayong umaga po, ang atin naman tatalakayin ay inibig o pag-ibig. Ang sentro ng buong kwento ng Pasko ay pag-ibig. Tama? Kasi merong Pasko dahil mahal na mahal ng Diyos ang tao, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Isinugo ng Diyos ang bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo, sa mundo para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Kaya nga, mayroon dyan 3:16, ang pinakapaborito nating verse, at marahil ay ang kaisa-isang verse na alam natin. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pag-ibig na yon ay ipinakita ng Diyos Ama sa pamamagitan ng pagsusugo ng kanyang bugtong na anak sa mundo. Napakadakila ng pagmamahal ng Diyos sa tao na kahit ang kanyang bugtong na anak ay hindi niya ipinagdamot. Mga nanay, kung hihingin sa inyo ang inyong mga anak para isakripisyo para sa iba, payag kayo? Mahirap pong gawin yun. Sa mga tatay din, pero siguro mas sa mga nanay. Ano? Kasi tayo yung nagdala sa sinapupunan natin ng ating mga anak. Tayo yung nagluwal sa kanila at buhay natin ang pinuhunan para sila'y maipanganak. Ngunit ang Ama, mga kapatid, hindi niya ipinagkait yung pinakamahalaga sa Kanya. Wala nang pinakamahalaga sa Diyos Ama, kundi ang Panginoong Jesus. Pero yung pinakamahalaga sa Kanya, hindi niya ipinagkait. Minsan ina-take for granted natin ang pagmamahal ng Diyos. Pero isipin natin, mga kapatid, bakit ba niya ibinigay ang Panginoong Jesus? Dahil sa laki ng pagmamahal niya sa iyo. Dahil sa laki ng pagmamahal niya sa akin. Hindi niya matiis na tayo ang magdusa, hindi niya matiis na tayo ang maparusahan. Kaya para wag tayong maparusahan, ibinigay niya yung pinakamahalaga sa Kanya, ang Kanyang bugtong na anak. Gaano kalaking pag-ibig yun, na willing na isakripisyo ang Kanyang sarili para sa atin. Sa Juan 1:11, ay ganito po ang sabi. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap
ng kanyang mga kababayan. Napakadakilang pag-ibig, pero tinanggihan at hindi tinanggap ng kanyang bayan. Mga kapatid, sa tindi ng ating pagiging makasalanan, ang Diyos mismo ay nagkatawang tao. Ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao, pero hindi natin siya tinanggap. Inayawan siya ng mga tao. Tinanggihan siya ng mga tao. Sa halip, pinaratangan siya at nagbayad sila ng mga sinungaling na saksi para maipapako siya sa krus at maipapatay. Naiintindihan ba natin kung gaano kalaki yung difference between the love of God and the sinfulness of man? Inibig tayo ng Diyos at ibinigay sa atin yung pinakamahalaga sa Kanya, ang Kanyang sariling buhay. Ngunit pinili ng tao na siya'y tanggihan, ayawan. At siya'y hinubaran nila at sinuotan ng isang balabal na matingkad na pula. Kumuha sila ng matitinik na baging, ginawa itong korona at ipinutong sa kanya. Pagkatapos, pinahawak sa kanyang kanang kamay ang isang tangkay ng tambo. Siya'y niluhod-luhuran at kinutya ng ganito, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo." Siya'y pinagduduraan nila. Kinuha nila ang tambo at ito'y inihampas sa kanyang ulo. Matapos kutyain, inilabas siya upang ipako sa krus. Si Jesus ay kinutya ng tao sa pinaka-aba-abang paraan. Ang maluwalhating Diyos, ang manlilikha ng buong sansinukob, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, ang hari ng mga hari, na sinasamba at dinadakila sa langit. Ang maluwalhating Diyos na hindi matitigan ni matingnan ng mga anghel. Hinampas nila ng tambo sa ulo, niluraan, kinoronahan ng koronang tinik, niluhod-luhuran, inalipusta. Siya'y inalipusta ng mga tao sa nakakawasak ng pagkatao na paraan. Tayo'y pag tayo ay nakakaramdam na tayo ay inamaliit ng mga tao, masakit sa puso, mga kapatid. Tama po. Masakit sa puso. Para tayong inadurog ang pagkatao, parang inawasak ang ating pagkatao. Para tayong inawalang kabulan, para tayong inatapakan sa ilalim ng kanilang mga paa. Gaano pa ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat na lumikha lamang sa atin, gaano pa ang naramdaman ng Panginoong Jesus? Habang siya hinahampas ng tambo sa ulo. Siguro kung tayo ang nasa tayo ng Panginoong Jesus, ay inagaw natin ang tambo at inihampas natin sa kanila. Ngunit ang Panginoong Jesus ay hindi umimik. Ni gaputok man, sabi ng Biblia. Siya hindi umimik ni gaputok man. Tiniis niya ang lahat ng pagpaparusa at pahirap ng tao. At nung siya nakabayubay na sa krus, ang sabi ng Panginoong Jesus, "Ama, patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." Paanong magagawa ng isang tao na inalipusta at hinamak sa pinakahamak na paraan na sumambit ng pagpapatawad para sa mga taong gumawa sa kanya ng masama? Hindi pa humihingi ng tawad ang mga tao. Hindi pa nila nare-realize kung gaano kasama ang kanilang ginawa. Hindi pa nila naiintindihan kung sino ito na kanilang ipinapapatay. Binigyan na sila ni Jesus ng rason sa isip niya. Nagawa lamang nila yon. Hindi kasi nila alam ang kanilang ginagawa. Pag ang tao ay gumagawa sa atin ng masama, hindi natin sila binibigyan ng rason sa isip natin. Hinahatulan natin sila ayon sa kanilang ginawa sa atin. Ngunit ang Panginoong Jesus, sa laki ng kanyang pagmamahal sa atin, sa laki ng kanyang pagmamahal sa tao, siya ang nagbigay, siya na mismo ang nagbigay ng rason sa isip niya para ang mga tao'y unawain, patawarin, at bigyan ng pagkakataon.
Aling pag-ibig pa ang hihigit kaysa rito? Wala na. Ngunit yung ganyang pag-ibig din ang hinihingi ni Jesus na gagawin natin sa ating kapwa. Ang sabi sa Mateo chapter 5 verse 43 to 48. Mateo chapter 5 43 to 48. Narinig ninyong sinabi, ibigin ninyo ang inyong kapwa at kapuotan ninyo ang inyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Pagpalain ninyo ang mga napupuot sa inyo. Gawan ninyo ng mabuti ang mga nagagalit sa inyo. Ipanalangin ninyo ang mga umaalipusta sa inyo at ang mga umuusig sa inyo. Ito ay upang kayo ay magiging mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mga masama at sa mga mabuti. At binibigyan niya ng ulan ang mga matuwid at ang mga hindi matuwid. Ito ay sapagkat kung iibigin lamang ninyo ang mga umiibig sa inyo, anong gantimpala ang inyong makakamit? Hindi ba ganyan din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? At kapag ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano ang kahigitan ninyo sa iba? Hindi ba ganyan din ang ginagawa ng mga hintil? Kaya nga, kayo ay magpakasakdal tulad ng inyong Ama na nasa langit ay sakdal. Ano ang sabi ng Panginoong Jesus? Dati ika ang panuntunan ng mga tao ay ito. Ibigin mo ang iyong kapwa, pero kapuotan mo ang iyong kaaway. Yung gumagawa sa iyo ng masama, gawan mo din ng masama. Gantihan mo din kung anong ginawa sa iyo. Sa lumang tipan, mga kapatid, ang prinsipyo ito, ngipin sa ngipin, mata sa mata, paa sa paa, kamay sa kamay, buhay sa buhay. Kung anong gawin sa iyo, yun din ang iganti mo. Ngunit ngayon, sinasabi ni Jesus, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Yung salitang ngunit ay nagpapahiwatig na mula sa dati nating kinagawian at sa dating takbo ng ating pag-iisip at ng ating damdamin, si Jesus ay nagbibigay ng isang bagong utos. Ibigin ninyo ang inyong kaaway. Pagpalain ninyo ang mga napopuot sa inyo, yung mga taong galit na galit sa inyo at naghahangad ng inyong kapahamakan, pagpalain ninyo. Gawan ninyo ng mabuti ang mga nagagalit sa inyo. Ipanalangin ninyo ang umaalipusta sa inyo at umuusig sa inyo. Sa gayong paraan kayo magiging anak ng inyong Amang nasa langit. Hindi na ngipin sa ngipin. Hindi na mata sa mata. Hindi na buhay sa buhay. Pagmamahal. Nag-iwan si Jesus ng panuntunan at halimbawa kung paano magmahal at inaasahan niya na gayon din ang gagawin natin katulad ng kanyang ginawa. Sabi sa John 15:21, ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Paano ba nagmahal ang Diyos? Yan ang tanong na sasagutin natin ngayong umaga sa ating pagbubulay. Upang pagkatapos nating maintindihan kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos, tayo naman ay makapagmamahal sa iba ng kagaya noon. Una, nagmahal siya sa kabila ng pagsalangsang. Nagmahal siya sa kabila ng pagsalangsang. Romans chapter 5 verse 6 to 8. Romans chapter 5 verse 6 to 8. Sapagkat noong tayo ay mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat maaaring may manghas na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ipinadama ng Diyos kung gaano kadakila ang kanyang pagmamahal noong si Kristo'y namatay para sa atin nung tayo'y mga makasalanan pa. Sa tao, nakakaibig tayo pag tayo'y ginagawa ng mabuti. Tama? Pero the moment na gawa nila tayo ng masama,
ang iginaganti din natin ay masama. Ngunit ang Panginoong Jesus, nagmahal siya noong tayo ay mga makasalanan pa. Wala pa tayong nagagawang mabuti, minahal na niya tayo. Inibig niya tayo kahit noong tayo ay mga makasalanan pa. Mahihina pa tayo, wala pa tayong kayang magawa para sa ating sarili at lalo na para sa Diyos. Inialay na ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin. Nilalapastangan pa natin siya, sinusuway pa natin siya, ipinagwawalang bahala pa natin siya. Minahal na tayo ni Jesus. Hindi hinintay ng Diyos na maging mabuti muna tayo o maging masunurin muna tayo sa Kanya o maging banal muna tayo bago niya tayo mahalin. Makasalanan pa tayo, minahal na tayo ni Kristo. Napupuot at nasusuklam ang Diyos sa kasalanan at sa taong makasalanan. Ang totoo ay pinarurusahan niya at dinidisiplina ang masama. Pero hindi siya tumitigil na magmahal. Habang binubulay ko mga kapatid ang mensahe na ito, yun ang realization na naintindihan ko. Ang Diyos ay hindi tumitigil na magmahal. Kahit sa mga panahong tayo ay masama, nagpapakasama, sumasalangsang sa Kanya. Ang tao'y natigil magmahal. Mahal natin habang inagawan tayo ng mabuti. Pero pag ginawa na tayo ng masama, ang kapalit ng pagmamahal na yun ay puot na. Napupuot na tayo dun sa taong yun, kahit yung taong yun dati mahal na mahal natin. Napapalitan ng puot ang ating pagmamahal. Ngunit ang Diyos, mga kapatid, napupuot siya sa kasalanan at napupuot siya sa taong makasalanan. Hindi nga niya matolerate ang kasalanan. Nakakasuka sa Diyos ang kasalanan at ang taong makasalanan, pero hindi siya tumitigil magmahal. Hindi nababawasan kahit kaunti ang kanyang pagmamahal. Siya'y tuloy-tuloy na nagmamahal kahit sa panahon na tayo'y kasuklam-suklam sa Kanya. Napagsasabay ng Diyos sa puso niya ang pagmamahal at ang pagkasuklam dahil sa kasalanan. At sa laki ng kanyang pagmamahal sa atin, ayaw niyang makitang tayo'y pinarurusahan. Hindi natutuwa ang Diyos na ang masama ay pinarurusahan. Tayo natutuwa tayo pag ang masama ay inaparusahan. Ano mga kapatid, ano? Buti nga sa iyo, deserve mo yan. Natutuwa tayo, nakakaramdam tayo ng galak sa puso natin pag yung taong gumawa sa atin ng masama ay nagdurusa, napapahamak at nagkakaproblema. Ha, ano ka? Sabi ko na sa iyo ay, buti nga. Pero ang Diyos ay hindi natutuwa. Nagagalit siya sa atin dahil sa ating kasalanan. Nagagalit siya at namumuhi sa kasalanan, pero hindi siya natutuwa na tayo'y parusahan. Dahil dito, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak. Para sa halip na tayo ang maparusahan, si Jesus ang pinarusahan ng Diyos Ama para sa atin. Hindi maaaring ang kasalanan ay hindi parurusahan. Talagang parurusahan ang kasalanan. Hanggang sa kaliit-liit ang kasalanan ay parurusahan. Pero hindi matiis ng Diyos na ang taong mahal niya ang parurusahan. Sa laki ng pag-ibig na yun, ewan ko mga kapatid, kung nai-imagine nyo kung gaano kalaki yung pag-ibig na yun, na sa laki ng pagmamahal niya, hindi niya tayo kayang parusahan. Ang pinarusahan niya ay ang kanyang anak. Naghanap siya ng ibang mapaparusahan. Huwag lamang tayo ang maparusahan. At ang kanyang anak, ang kanyang pinarusahan para sa atin. Mahirap ikang ialay ng isang tao ang kanyang buhay para sa isang taong masama, bagamat may mga taong maaaring gumawa noon para sa mga taong mabubuti. Pero para sa isang masama, ewan ko, willing ka na magsakripisyo para sa isang masama? Kung yung gumawa sa iyo ng masama ay dumating sa iyo hating gabi, kumakatok sa bahay mo, siya'y walang sasakyan, ikay may sasakyan, at kailangan siyang dalhin sa ospital. Ano ang gagawin mo? Ginawa niya sa iyo ang pinakamasamang bagay, wasak na wasak ang puso mo, halos patayin mo siya sa galit. And yet, nandyan siya sa harapan mo at nahingi ng tulong sa iyo. Anong gagawin mo? Kung si Jesus ang nasa tayo mo, gagawa ni Jesus ng mabuti ang taong iyon.
Dahil ang sabi ng talatang binasa natin kanina, gawan mo ng mabuti ang mga nagagalit sa iyo. Ipanalangin mo ang mga umuusig sa iyo. Mahirap gawin na mag-alay ng buhay para sa iba, lalo na sa isang taong masama. Ang hindi nagmamahal ay hindi makakagawa nito, mga kapatid. Unless you love, you cannot do that. Kailangang magmahal ka muna para mo magawa yun. Ang hindi nagmamahal ay hindi makagagawa nun. Pero alam nyo ba, mga kapatid, na hindi din yun madali para kay Jesus? Ang ialay ang kanyang buhay para sa mga taong gumagawa ng masama. Hindi din yun madali para kay Jesus. Akala natin madali lang yun dahil siya ay Diyos. Kayang-kayang gawin yun ni Jesus kasi siya ay Diyos. Pero nung siya ay nasa Garden of Gethsemane, bago siya ipako sa krus, ang sabi ni Jesus, Ama, maaari po ba? Huwag ko na lamang daanan itong paghihirap na ito, please. At malalaman natin kung gaano kahirap kay Jesus yun. Dahil 3 beses niyang inulit yung panalangin na yun. Maari nung una siyang mag-pray, ang sabi ng Amay, hindi. Kailangan mong daanan yan. Pray ulit siya, please. Huwag na lang po. Hindi. Kailangan mo talagang daanan yan. Kailangan mo talagang mamatay sa krus. 3 beses. Para ipakita sa atin at ipaunawa sa atin, mga kapatid, gaano kahirap kay Jesus. Ini-imagine pa lamang niya yung hirap na pagdadaanan niya sa krus. Ngunit sa katapusan, ang sabi niya, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Bakit tiniis ni Jesus na mamatay sa krus kahit napakahirap nun para sa kanya? Dahil mahal ka niya. Dahil inaalaala ka niya. Dahil iniisip ka niya. Dahil iniisip niya ako. Ayaw ni Jesus na ang taong mahal niya ay mapaparusahan. Hindi yun madali para kay Jesus. At hindi rin yun madali para sa atin. Lalong hindi madali para sa atin. Pag tayo ginagawa ng masama, ang gusto natin gumanti. Napakamakasarili natin para isipin natin ang kapakanan ng iba higit sa ating sariling kapakanan. Ang isakripisyo natin ng ating sariling buhay para sa masamang tao ay imposible nating gawin. Tayo na ang humahatol ng kamatayan sa mga masasamang tao. Kaya nga pag nakikita natin yung taong gumawa sa atin ng masama, napapaano tayo sa isip natin, mamatay ka na sana. Matay ka na sana. Hindi, binubuka na ating bibig. Pero sa puso at isip natin, nausal tayo ng gayong panalangin. Nakakagalit po ang kasalanan. Pero mga kapatid, kung tayo'y nagagalit sa mga taong gumagawa sa atin ng masama, gaano pa ang Diyos na absolutely holy? Gaano pa nagagalit ang Diyos sa masama? Tayo nga ning masasama ay nagagalit sa masama. Nakulo ang dugo natin sa masasama. Ang Diyos pa nalubos ang kabanalan. Ang hindi kumulo ang dugo sa masama. Kaya naiintindihan natin kung ba't siya napupuot sa masama at ba't gusto niyang parusahan ang masama. Dahil talagang deserve ng masama ang siya ay maparusahan. Pero ganito ang sabi niya doon sa binasa kong talata kanina. Kung ang mga nagmamahal lamang sa inyo, ang siya ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maaasahan? Hindi ba't ginagawa rin yan ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa iba? Hindi ba ginagawa din niya ng mga hintil? Anong ipinagkaiba natin sa iba? Wala. Pare-parehas na lang tayo. Ngunit hindi ganun ang gusto ni Jesus. Ang gusto ni Jesus ay makilala tayo bilang mga anak niya. At ang katangian ng mga anak ni Jesus ay umiibig kahit sa mga taong gumagawa sa kanila ng masama. Hindi gumagawa ng masama sa masama.
Kailangang ipakita natin ang ating pagkakaiba sa iba. Huwag nating gagawin ang kagaya ng mga ginagawa ng mga hindi sumasampalataya. May isang verse sa Bible na nagsasabing, love covers all sin. Love covers all sin. All. Kaya yung gumawa ng mabuti sa mga taong gumagawa ng masama ay kasama doon. Tinatakpan ng pag-ibig ang lahat ng kasalanan. Gaano man kalaki yun, gaano man kagrabe yun na halos ikamatay mo dahil ginawan ka niya ng masama. Halos ikadurog ng puso mo. Tinatakpan ng pag-ibig ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng kasalanan. Hindi na natin sinisingil ang mga taong gumagawa sa atin ng masama, alang-alang kay Kristo. Nagpapatawad tayo dahil pinatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Gayon din, patawarin natin at ipagmalasakit natin ang mga taong gumagawa ng masama sa atin. Ipagmalasakit yung mga taong nagawa ng masama sa atin, naman ating Grace. Hindi natin kayang gawin yun, ano? Gawa ng mabuti. Yung taong nagagalit sa iyo. Ipanalangin mo yung taong umaalipusta sa iyo at nagpi-persecute sa iyo. Kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman, dapat kayong mag-ibigan sa isa't isa. Yan ang gusto ni Jesus na gawin natin. At ngayong 2024, yan ang challenge sa atin. Pare-parehas tayo mga kapatid. Yan ang challenge sa atin. Kung hindi pa tayo nakakaibig ng ganitong klase ng pag-ibig, ang 2024 ay chance natin para sundin ang Panginoon at gawin ang ayon sa Kanyang gusto. Ibigin ang mga taong gumagawa sa atin ng masama. Pangalawa, nagmahal siya sa kabila ng karumihan. Nagmahal siya sa kabila ng karumihan. Sa mensahe natin noong linggo, natutunan natin na mga tao ay labis na naging marumi sa paningin ng Panginoon dahil sa kasalanan. Ang kasalanan ay mantsa sa ating kaluluwa. Mga kapatid, wala tayong pakialam na magkasala. Hindi natin iniisip na malaking bagay ang gumawa ng kasalanan kasi hindi natin iniisip na yun ay nagamantsa sa ating kaluluwa. Akala natin walang nangyayari sa atin kapag tayo nagawa ng kasalanan. Kaya gawa lang tayo ng gawa ng kasalanan. Sinungaling tayo, nandadaya tayo, nang uumi tayo. Lahat ng kasalanan inagawa natin, nagamura tayo, nagagalit tayo sa isip natin, inapatay natin sa isip natin yung taong nagawa sa atin ng masama. Baliwala sa atin ang gumawa ng kasalanan. Kasi akala natin walang epekto yun sa atin, pero hindi. Yun ay mantsa na nagpapadumi sa ating kaluluwa. And every time we sin, naging mas marumi ng mas marumi ng mas marumi ang ating kaluluwa. At ang sabi ng Biblia ay, dahil sa katigasan ng inyong ulo'y pinabibigat ninyo ang hatol ng Diyos sa inyo. Akala natin walang masamang bunga ang kasalanan, mga kapatid. Kaya pinagwawalang bahala natin ang paggawa natin ng kasalanan. At hindi tayo humihingi ng tawad sa Diyos sa mga kasalanang nagagawa natin. Pero ang kasalanan ay mantsa na nagpaparumi sa atin. Napakabanal ng Diyos at hindi niya tayo maaaring tingnan o makasama man dahil sa ating karumihan, dahil sa ating kasalanan. Kung hindi tayo matingnan ng Diyos at hindi niya tayo pwedeng makasama dahil sa ating kasalanan, at tanungin ko kayo, bakit hindi na lamang nilipol ng Diyos ang mga taong makasalanan? Hindi niya pala matitigan hindi niya pala kayang tingnan dahil sa dumi ng kasalanan na nakikita niya sa atin. Ba't hindi na lamang niya tayo nilipol? Di ba mga kapatid? Tayo mga tao ayaw natin ng marumi. Ayaw natin ng mabaho, ayaw natin ng bulok. Kaya pag merong mabaho, inahanap natin kung nasaan yun at inatapo natin sa labas ng ating bahay.
Lahat ng marumi, lahat ng basura, inatapo natin sa basurahan. Kayo, nakatiis kayo na mayroong patay na daga sa loob ng bahay nyo? At inaisip nyo, hayain, mauubos din yan. Di po ba inahanap natin yung patay na daga at inatapo natin sa labas? Ganyan tayo sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Para tayo mga patay na daga na naalingasaw, na hindi matiis ng Diyos na makasama sa loob ng isang silid. Bakit hindi nalaan niya tayo nilipol? Ay pag nilipol niya tayo, ay di tapos na, wala nang makasalanan sa mundo. Lahat ng makasalanan sa mundo, wala na. At lumikha na lamang ang Diyos ng isang bagong lahi ng mga tao na hindi nahulog sa kasalanan ni Adan. Mga taong magiging masunurin at banal, gagawin ang lahat ng ayon sa kanyang kalooban. Di ba madali yun? Lipulin ang masamang tao at gumawa ng bagong tao. Kayang-kaya namang gawin yun ng Diyos dahil siya'y Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ba't hindi niya ginawa? Dahil mahal ka niya. Dahil mahal ka niya. Marumi tayo, hindi tayo karapat-dapat sa harapan niya, hindi tayo karapat-dapat tingnan man lamang ng Diyos. Pero minamahal niya tayo ng walang hanggang pag-ibig. Hindi niya matiis na lipulin tayo. Hindi niya matiis na parusahan tayo. Niisipin lamang ng Diyos na ginagatungan tayo sa impyerno'y masakit sa puso niya. Hindi natutuwa ang Diyos na tayo'y parusahan. Kaya sa halip na lipulin tayo'y pinagtsatsagaan tayo ng Diyos. Ang sabi sa Isaiah, "Sali kayo at tayo'y magpaliwanagan," sabi ni Yahweh. "Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. Hali kayo, tayo'y magpaliwanagan." Sa halip na puksain ang makasalanang tao, ang solusyon ng Diyos ay makipagpaliwanagan sa atin. Pagtiyagaan tayo. Wala pong kapatawaran ng kasalanan hanggat hindi tayo nakikipagliwanagan sa Diyos. Naisip natin na dahil ang Diyos ay mapagmahal, dahil ang Diyos ay mapagpatawad, lahat ng ating kasalanan, patatawarin na ng Diyos yan, wala na, tapos na. Hindi po. Namatay si Jesus para sa lahat ng tao, para sa kapatawaran ng lahat ng tao. Ngunit hanggat hindi natin nililiwanag ang ating mga kasalanan sa Diyos, yun ay nananatiling hindi pinapatawad. Kailangan natin lumapit sa Diyos at sabihin natin sa Kanya, "Panginoon, nagkasala po ako. Kinuha ko yung pera ng kapitbahay ko. Masama po yun kasi sarili ko lang ang inisip ko. Hindi ko inisip na kawawa naman siya. Kailangan din niya yun kung papaanong kailangan ko din yun." Kailangan natin makipagliwanagan sa Diyos. At pagkatapos ay humingi ng tawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Magpalinis sa Kanya. Humingi ng tawad sa pangalan ni Jesus na namatay sa krus para sa atin. Malibang ayusin natin ang ating mga kasalanan sa harapan ng Diyos, hindi tayo malilinis. Kaya nga ang sabi sa unang Juan 1:9, "If you confess your sins," kung ipahahayag ninyo ang inyong mga kasalanan, tapat at banal siya na kayo'y patatawarin at lilinisin sa lahat ng inyong mga karumihan. Pero kailangan muna nating ipahayag. Kailangan muna nating aminin. Kailangan muna nating makipag-ayos sa Diyos. Kailangan muna nating makipagpaliwanagan sa Diyos. Namatay si Jesus para sa ating mga kasalanan. Pero hindi ibig sabihin na'y pinatawad na lahat tayo. Kailangan muna nating magsisi. Magbalik loob sa Diyos. Magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Ang sabi sa unang Korinto 6:11, "Ganito ang ilan sa inyo, ngunit kayo'y nahugasan na, kayo ay pinabanal na, kayo ay pinapaging matuwid na sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos." Tayo'y marumi, tayo'y mabaho, tayo'y makasalanan, tayo'y karumaldumal, tayo'y kinapupuotan ng Diyos. Pero dahil sa pagmamahal niya, dahil sa sakripisyo ng Panginoong Jesus, tayo ay hinugasan, tayo ay pinabanal, tayo ay pinapaging matuwid. Ngayon, ano ang gagawin natin?
dun sa mga taong ang tingin ng mundo ay marurumi. Mapalad tayo, nakaranas tayo ng paghuhugas, ng pagpapatawad. Pahingi naman ng electric fan. Paglilinis, ang lahat ng sumampalataya sa Panginoong Hesus ay pinaranas niya ng paglilinis at ng pagpapatawad. Pero paano yung iba? Mga kapatid, kung may mga taong nangangailangan ng pagmamahal, yun ay yung mga taong inaayawan ng lipunan. Kung may mga taong nangangailangan ng pagmamahal, yun ay yung mga taong inaayawan ng lipunan. Yung mga taong hindi tanggap ng iba. Hindi tanggap ng lipunan. Sila ang pinaka-nangangailangan ng pagmamahal. At kung paanong tayo, bagamat marumi, ay itinuring ng Diyos na malinis sa kanyang harapan, dapat din naman gayon natin gawin sa iba. Naalala niyo po yung alibughang anak? Umuwi, yun ay amoy baboy. Walang panyapak sa paa. Walang maibili ng pagkain. Ay damit kaya meron? Baka ang damit no'y gula-gulanit din. Baka ang buhok no'y hindi na magkaintindihan sa lagkit. Pero malayo pa siya, nakita na siya ng kanyang ama. At siya'y patakbong niyakap. Niyakap. Hindi alintana ng kanyang ama na siya'y mabaho, marungis, busabos. At agad-agad siya nagpakuha ng pinakamainam na damit at singsing at panyapak at siya'y sinuotan ng sapatos. Yun ay halimbawa ng kung gaano nagmamahal ang Diyos. Sa mga panahong tayo'y nagpapakarumi, ang Diyos ay hindi tumitigil magmahal. Mahal pa rin niya tayo, kahit na tayo'y gumagawa ng masama. Kaya nga ni, the very moment na ma-realize natin ang ating mali at lumapit tayo sa Kanya at humingi ng tawad, hindi nagdadalawang isip ang Diyos. Hindi inaisip ng Diyos na, teka muna, pag-isipan ko muna. Bakit hindi? Dahil hindi siya tumitigil na magmahal. Kahit na sa gitna ng pagkakasala natin, hindi siya tumitigil na magmahal. Kaya kaunting pihit lamang ng puso natin para hanapin ang Diyos. Nakabukas na agad ang kamay ng Diyos para tayo yakapin at tanggapin. Ganon din klase ng pagmamahal, mga kapatid, ang hinihingi ng Diyos sa atin. Maaring ang ministry na pwedeng ibukas ng Diyos para sa atin ay para dun sa mga taong hindi tanggap ng lipunan. Yung mga taong walang kaibigan. Yung mga taong itinuturing ng mundo na masama. Yung mga taong walang nakakatanggap. Ang mga anak ng Diyos ay may pagkakataon na magpadama ng pagmamahal doon sa mga taong walang nagmamahal. Ngunit gusto kong sabihin, mga kapatid, sa puntong ito, na hindi komo ang Diyos ay hindi tumitigil na magmahal sa panahon na tayo'y nagpapakarumi at nagpapakasama, ay magtutuloy-tuloy na tayo sa pagpapakarumi. Hindi komo, hindi tumitigil ang Diyos na magmahal, ay magtutuloy-tuloy na tayo sa pagpapakarumi. Ang biyaya ng Diyos ay laan lamang para sa mga taong nagbabalik loob at nagsisisi. Laan yan sa lahat ng tao, mga kapatid, yung pagmamahal, pagpapatawad, paglilinis ng Diyos ay laan para sa lahat ng tao. Pero ang maaari lamang makinabang nito ay yung mga taong nagbabalik loob at nagsisisi at nagpapasakop sa Panginoong Hesus. Sa mga taong ayaw magpasakop sa Diyos at sa mga taong ayaw magpalinis sa Diyos, nawawalang kabuluhan ang sakripisyo ng Panginoong Hesus. Yan ay laan, pero pag hindi mo yan tinanggap, yan ay walang kabuluhan sa'yo. Bagamat laan ang biyaya at pagpapatawad ng Diyos sa lahat, kung ayaw mo magsisi
at magpapatuloy ka sa paggawa ng kasalanan, ang biyaya ng Diyos ay walang kabuluhan sa iyo. Gusto kong linawin na ang pagmamahal ng Diyos ay hindi nangungunsinti ng masama at mali, kundi nagdidisiplina at nagtutuwid. Sa Hebreo chapter 9 verse 14, Hebreo chapter 9 verse 14, ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso at isip upang talikdan na natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Bakit tayo nililinis ng Diyos? Para kapag tayo'y malinis na, ay talikuran na natin ang gawang masama at paglingkuran ang Diyos na buhay. Hindi tayo nililinis ng Diyos para paulit-ulit na magpakarumi, kundi nililinis niya tayo para talikdan natin ang walang kabuluhang buhay at magsimulang maglingkod sa Kanya. Pangatlo, nagmahal siya sa kabila ng paghihimagsik. Nagmahal siya sa kabila ng paghihimagsik. Ezekiel chapter 20 verse 8. But they rebelled against me and were not willing to listen to me. They did not cast away the detestable things of their eyes, nor did they forsake the idols of Egypt. They rebelled against me and were not willing to listen to me. Sa Tagalog, ang sabi ganito, hindi nila ako sinunod, hindi nila ako pinakinggan, hindi nila tinalikdan ang kasuklam-suklam na mga bagay na iyon, ni iniwan man ang mga Diyos-Diyosa ng Ehipto. Yung salitang, they rebelled against me, sa English, ay itranslate sa Tagalog na, hindi nila ako sinunod, hindi nila ako pinakinggan. Akala natin, ang pagre-rebelde sa Diyos ay kapag inamura natin ang Diyos at inasabi natin, unfair ka, hindi mo ako mahal, sila lamang ang mahal mo, dapat ganyan ang ginagawa mo, ba't ganitong ginawa mo sa akin, ayaw ko na sa'yo. Akala natin ganun yung nag-rebelde sa Diyos, ano? Pero ang talata ay nagsasabi na kapag hindi natin siya sinusunod at hindi natin pinapakinggan ang kanyang mga utos, yun ay pagre-rebelde. Pagre-rebelde sa Diyos. Para bagang inasabi natin sa Diyos, mga kapatid, na sino ka para sundin ko? Sino ka para pakinggan ko? Ayaw kong sumunod sa iyo. Hindi mo ako mapipilit sumunod sa iyo. Gagawin ko kung ano ang gusto ko at wala kang pakialam. Kapag hindi natin sinusunod ang Diyos, kapag hindi natin pinapakinggan ang salita ng Diyos, yun ang ibig sabihin nun. Mabubuhay ako kung anong gusto ko, wala kang pakialam. Kaya ang hindi pagsunod ay pagre-rebelde sa Diyos. Kahit tayo mga tao, ayaw natin sa taong ayaw magpasakop sa atin. Ano? Mga employers, mga teachers, mga principals, yung mga may authority. Pag ang mga taong nasa ilalim ninyo ay ayaw sumunod sa inyo at mas marunong pa sa inyo, anong inasabi ninyo? Ay kung ayaw mo sumunod, ay pwede ka namang umalis. Tama po ano? Kasi ba't natin apagtiyagaan ang isang taong ayaw magpasakop sa iyo? Mas marunong pa sa iyo. Apilit ang sariling gusto. Ay kahit sa Hellman, inasabi ko sa mga empleyado ko yun, pag hindi ka masunod sa akin, ay maghiwalay tayong dalawa, hindi tayo pwede magsama. Hindi natin inapagtiyagaan ang mga taong rebelde. Ngunit ang Panginoong Hesus sa Efeso 2, 1 hanggang 5, ang sabi ay ganito. Nung unay mga patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan, sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaang naghahari sa mga suwail. Dati kayo'y kabilang sa mga ito, namuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopuotan ng Diyos.
Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng kanyang pag-ibig na iniukol sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit nung tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Mga suwail pa tayo. Mga anak pa tayo ng dyablo. Mga masuwayin pa tayo. Namatay si Kristo para sa atin, para bigyan tayo ng isang bagong buhay. Napakasagana ng habag at napakadakila ng pag-ibig ng Diyos. Binuhay niya tayo kay Kristo. Tumigil bang magmahal ang Diyos at magmalasakit sa atin dahil nagpapakasama tayo at nagre-rebelde? Ay mga anak natin, pag nagre-rebelde, sige, lakad. Ayaw mo sumunod sa akin, ay sige. Pero maalis ka sa puder ko. Bahala ka na sa buhay mo. Pero ang Diyos ay hindi. Pinagtiyagaan niya tayo. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para maligtas tayo. At sa Marcos 3 verse 5, mga kapatid, habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Ano daw? Habang inatingnan ni Jesus yung mga taong nasa kanyang paligid, ano ang nakita sa mukha ni Jesus? Galit at lungkot. Bakit? Dahil matitigas ang kanilang mga ulo. Ayaw nilang sumunod. Ayaw nilang makinig. Galit. Dahil talagang nagagalit ang Diyos sa masama, sa kasalanan. Talagang hindi matolerate ng Diyos ang katigasan ng ulo. Talagang nakakagalit sa Diyos ang kasalanan. Pero ang nag-catch ng attention ko mga kapatid ay yung lungkot. Bakit siya nalungkot na ang mga tao ay matitigas ang ulo? Ay galit ka pala, di parusahan mo na lang. Pero bakit siya nalungkot? Dahil alam ni Jesus ang kahihinatnan ng mga taong matigas ang ulo. Alam ni Jesus na kung magpapatuloy ang tao sa katigasan ng kanyang ulo at hindi susunod sa Diyos, ang kapahamakan nun, ang dulo nun ay kapahamakan. Alam ni Jesus ang kahihinatnan ng ating buhay. At dahil doon nalulungkot siya. Balik ulit tayo sa mga magulang. Palagi mga magulang example ngayong umaga. Mga magulang. Pag ang mga anak natin ay inapasunod natin sa mabuti at ayaw sumunod, at inapilit ang kanilang sariling gusto, anong nararamdaman nyo? Lungkot. Kasi alam natin, ang magiging dulo nung kanilang gustong gawin, ay dahil sa kanilang kaimaturan, hindi nila naiintindihan na pag itinuloy nila yan, ang dulo nun ay yun. Pero tayo, dahil sa ating karanasan na sa pagiging tao, alam natin na itong inagawa na ito, ang dulo ay yun. Hindi pa nila nakikita na natin. At kung pwede nga nila, kunin natin yung nakasaksak sa utak natin, isaksak natin sa utak nila, at nang maintindihan nila kung ano yung naiintindihan natin, ginawa na sana natin, kung pwede lang isaksak sa isip nila yung naiisip natin. Tigas na tigas ng ulo na kala mo'y alam na nila ang buhay. Hindi alam na ang inapatunguhan nila ay kapahamakan. Nalulungkot tayo. Kung pwede lang nating ipaintindi sa kanila yung naiintindihan natin, ganun din po ang Diyos. Ganun din ang nararamdaman ng Panginoong Jesus. Kaya siya nalulungkot. Mahal niya tayo, ayaw niya tayong mapahamak. Gusto niya magandang buhay para sa atin. Pero sa katigasan ng ating ulo, ang inapili natin ay yung patungo sa kapahamakan. Kaya habang inatingnan ni Jesus, yung mga tao matitigas ang ulo, ang nararamdaman niya ay galit dahil sa katigasan ng kanilang ulo at lungkot dahil alam ni Jesus na sila'y mapapahamak. Ang isang nagmamahal lamang ang nakakadama ng lungkot. Ang hindi nagamahal ang katwiran ay ganeri. Sige. Tingnan ko lamang kung anong kahinatnan mo dyan sa inagawa mo na yan. Sige, magpatunay. Tingnan natin kung hanggang saan ka matagal. Yun ang hindi nagamahal.
Pero yung nagamahal ay nagatyaga. Katulad ng pagtsatsaga ng Panginoong Jesus sa atin. Hindi niya tayo hinayaang mag-suffer. Anong agawin natin sa mga anak nating rebelde? Hindi na natin apakialaman. Bahala ka sa buhay mo. Yan ang inapili mo ay. Hindi man yan ang gusto ko sa iyo, ay yan ang gusto mo ay la. Sige, bahala ka. Namatay si Kristo para sa atin na mga matitigas ang ulo at mga rebelde. Huwag nating give up ang ating mga anak, mga kapatid. Kahit gaano na sila katanda. Alam niyo mas mahirap pasunurin ang mga matatanda ng anak, nag-agree kayo sa akin? Nung maliliit pa sila, kahit anong sabihin mo, masunod. Pero nung magkaroon sila ng sariling isip, hindi na natin sila mapapasunod. Gawin na nila kung ano ang kanilang gusto. Pero dahil ba gusto nilang gawin ang kanilang gusto, payagan na natin sila? Hindi pa rin, mga kapatid. Ipaunawa natin sa kanila ang kapahamakang naghihintay sa kanila. Ang magiging dulo ng mga ginagawa nila. Sinabi ni Jesus sa John chapter 14, verse 34 to 35, John 13, 34 to 35, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Kayo ay mag-ibigan sa isa't isa. Kung papaanong inibig ko kayo, ay gayon din naman dapat kayong mag-ibigan. Sa pamamagitan nito ay malalaman ng lahat ng tao na kayo'y aking mga alagad. Ito ay kung may pag-ibig kayo sa isa't isa. Gusto ni Jesus na makikita baga mga kapatid sa atin yung uri ng pag-ibig na mayroon siya. Hindi lamang gusto ni Jesus na ipadama sa atin yon personally, kundi gusto din ni Jesus na tayo'y magamahalan sa isa't isa para daw sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa isa't isa ay makikita na tayo ay mga alagad niya. Tapos sa 1 John 4, 11 and 12, ang ganito ang sabi. Mga minamahal, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos, dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Ano daw? Pag daw yung uri ng pag-ibig na mayroon ang Diyos para sa atin ay ginagawa natin para sa isa't isa, makikita daw ng mga tao sa paligid natin yung uri ng pag-ibig na mayroon ang Diyos at magiging ganap ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Anong ibig sabihin ng magiging ganap ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Ibig sabihin, kung papaano nagmamahal ang Diyos, nararanasan natin yun sa isa't isa. Hindi lamang natin yun nararanasan sa Diyos, nararanasan din natin yun sa isa't isa. Nagiging totoo sa atin yung pag-ibig ng Diyos. Yung klase ng pag-ibig na mayroon ang Diyos. Kaya pag tiningnan tayo ng mga tao sa paligid natin, lalo na yung mga hindi mananampalataya, mga kapatid natin sa laman na hindi mananampalataya, mga pamilya natin, kaibigan natin, barkada natin, kapitbahay natin, kapag inapanood nila tayo at nakikita nila sa atin yung uri ng pag-ibig na mayroon ang Diyos, aasabihin nila, ganoon magmahal ang Diyos. Ganoon magmahal ang Diyos. Sabihin nila, ay, totoong kasama nila ang Diyos. Ay, totoong anak sila ng Diyos. Nagiging mabuting patutuo tayo sa iba. At yun talaga ang gusto ni Jesus na mangyari, mga kapatid. Tayo'y maging iba, hindi kagaya ng mga taong nasa mundo. Ipinakita ng Diyos sa atin kung gaano kadakila ang kanyang pag-ibig. Ngayon, dapat din naman tayong mag-ibigan sa isa't isa. Ang problema ay ito. Hindi naman natin kayang gawin ito. Hindi naman natin kayang gawin ito. Sa ating sarili, hindi natin kayang gawin. Kailangan natin ang banal na spirito para makaibig ng kagaya ng kung paano umibig ang Panginoong Jesus. Kaya ang challenge sa atin sa 2024, bakit nabalik ang aking kalendaryo? Ang challenge sa atin sa 2024 ay ito.
kapag may taong nagawa sa atin ng masama, ano ang ating isipin? Wait lang mga kapatid. May isang talata akong hindi na isulat sa aking manuscript. Napakahalaga nung kaisipan, ayaw kong ma-miss natin. Ang gusto kong sabihin mga kapatid ay ito, hindi madali na ibigin ng iba kung paanong iniibig tayo ni Jesus. Napakalaki ng inaasahan sa atin ng Diyos. Ang magmahal kung paano siya nagmahal. At hindi mawawala ang mga taong gagawa sa atin ng masama. Palaging matcha-challenge ang kahandaan natin na magmahal. Palagi, araw-araw, matcha-challenge ang kahandaan natin na magmahal. Pero dahil tayo ang unang minahal ng Diyos, dapat din naman tayong magmahal sa iba. Naghahang sa isip ko yung verse na inaisip ko kanina. Anyway, ito ang problema ng mga senior. Kailangan lahat ng bagay ay isulat ko dahil pag hindi ko isinulat ay hindi ko maalaala. Nawawala siya agad-agad. Pero yun ang challenge sa atin ngayon 2024 mga kapatid. Hindi mawawala ang mga taong nagawa sa atin ng masama. Pero ang sabi ng Panginoong Jesus, kung paanong inibig ko kayo, ganun din naman, mag-ibigan kayo sa isa't isa. Ay, ayun, naalala ko na. Ang sabi ng talata ay, isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis ng Diyos sa paglaban sa mga makasalanan. Hindi pa dumadanak ang inyong dugo sa inyong pakipagtunggali laban sa masama. Hindi ko maalala ang teksto, pero yun yung verse. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis ni Jesus laban sa mga makasalanan upang wag kayong panghinaan ng loob. Yun pala yung nakasulat sa talata. Ano daw? Kapag nadi-discourage tayo dahil sa kasamaan na ginagawa sa atin ng mga taong masama, ano ang ating aisipin? Yung naranasan ni Jesus na paglaban sa mga masama. Alalahanin natin kung gaano ang tiniis ni Jesus para wag tayong ma-discourage. Pag-aisipin natin yung tiniis ni Jesus sa kamay ng mga taong masasama, mababata natin yung mga ginagawa sa ating masama ng mga taong masasama. Sabi ng talata, hindi pa kayo humahantong sa pagdanak ng inyong dugo sa inyong pakikipagtunggali sa masama. Hindi pa kayo humahantong sa pagdanak ng inyong dugo sa inyong pakikipagtunggali sa masama. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Yung mga masasamang tao kasi hindi sila tumigil hanggat hindi nila naiipako si Jesus sa krus at hindi naiipapatay. Tayo sabi ng talata, hindi pa naman ganoon kasama ang inagawa sa inyo ng tao. Maaring nakakawasak ng pagkatao, nakakawasak ng dignidad, maaring nakakaapi masyado. Pero hindi pa naman kayo nadanak ang dugo ay. Kaya pagtiyagaan ninyo at pagtiisan ang mga taong gumagawa sa inyo ng masama. Kasi hindi lang naman kayo ang nagtiis, ang Panginoong Jesus din. Challenge ng 2024 yon para sa atin. Salamat ng marami sa inyo mga kapatid.